So magandang araw po muli sa inyo lahat. This is your Millennial Farmer and ang Hello and Adventure. At kasama po natin ngayon si Sir Jander Hernandez Luzon. Ano po? So si Sir Jander po ay isang mag-aalaga ng mga manok at the same time ay siya po nag-aalaga ng mga kalapati. At isa din po siyang businessman. Kamusta po ang pag-aalaga, ang farming? Ng manok po. Ay, masaya po, pero kaya lang talagang magastos. Lalo na yung napoproduce ka talaga ng magandang materialis, kung bibili ka sa mga sikat na breeders, mga nagpapanalo. Kaya, yun naman talaga kung talagang magsisimula ka, mag-umpisa ka na sa tama, para may maganda ka resulta. Bale, matanong ko lang sir, saan po ba, mga saang farm po kayo nakabili ng materials? Ang binili ko itong katatapos sa next school itong January 19 kay Art Lopez, kay Biboy Enriquez, kay EEJ, kay Martinez Colin, at may ginawa din ako kay Glenn Victoran ng Bukidnon. Sa pag-alaga naman po sir ng manok, bakit nyo po naisipan po mag-alaga ng manok? Ng manok? Mahilig ko talaga po yan. Sa pula bata pala malapit sa manok. Mahilig ko mag-alaga. Ay ngayon na, kinuri ko. Kasi yun din naman, antok ka kasi ng maganda at pangit. Ganun din. Kaya doon ka na sa maganda. Para di ka kung ano gawin mo, quality, may yung presyo. Hindi ka lugis na ito. Bale sir, kayo po ay nag-start ng manok nitong pandemic. Kasi wala talagang magawa. Nakakainit. Dito kami sa bahay. Natisip ko ano pwedeng gawin. Aside from your business po? Opo. Dahil close nga yung business, bawal kayo magupit. Ang ginawa ko, ang biyanan po kasi talaga, sadyang magsasabog. Kung dami niyang manok. Ang ginawa ko, punta ko perto. Humingi ako sa niya ng breeder. At nag-breed ako dito. Yun ang mga pinaread ko yun. Talagang sa panalo talaga. Kaya ako'y lalong na-enjoy sa larangan ng pagmamanok. Tapos itong naman, parang pamparin na yung ganyan. Binalik uli yung dati kong hilig sa kalapati. Nung bata ako, mahilig ko sa kalapati. Ang ginawa ko naman, nag-acquire din ako ng mga kalapati sa mga breeders sa Manila na magagaling at nagpapanalo talaga na sa kalapati. Doon talaga nag-direct ako ng materialis na pinag-umpisa ko. At hindi naman masama. Ito nga po yung mga trophy. Yan. At ako'y malimit dito sa Victoria, simula nung sumali ako. Halos 4 na season, ako nag-overall champion. Tapos katatapos sa South, ako rin yung kumulap halos lahat ng premyo ng category sa buong Mindoro. Ito po yung mga patunay ng paghihirap ni sir sa kanya pong mga alagang kalapati. So ito sir yung sabi niyo po kanina yung nagdala po sa inyo ng pinakamalaking prize. Ito po, ito siya, si Lady 430K. 430K. So ang naging overall prize po ni sir, siya po ay naging overall champion. At ang naging price niya po ay 430,000. Dahil kaya naging 430K, yan. May kasama ito kasing kutse. So pinira ko yung kutse, tapos pinas ko sa napalalunan niyang price. Umabot siya ng 430K. Kasi hindi na brand new yung kutse. Kaya binenta na pa. Nabanggit nyo din kanina sir na into business din po kayo. Meron po kayong tindahan. Meron din po mga tindahan. Kaya po sa mga taga-Oriental Mindoro, particularly sa mga taga-Victoria po dyan, sa bayan ng Victoria, Oriental Mindoro. Kayo po sir may-ari ng Triple J po. Triple J. Ano po mga tinda nyo sir? Lahat po ng pampaa. Plito. Okay. Kumbaga po yung mga gamit. Pampaa, sapatos, bidyas, basta lahat po ng gamit sa pampaa, mga footwears. Ayun sir, matanong ko lang po. Paano niyo po napagsasabay na bilang isang meron po kayong tindahan, nakakapag-alaga po kayo ng manok, ng kalapati? Time manage lang po talaga. Time management. Kailangan po. Sa umaga po, gumigising ako ng alas 4 pa lang. Tapos para mapag-prepare na pagbubukas ng tindahan. Tapos after pag-open ko, yan bumuwi ako dito. Tapos minsan mag-ahatid ako sa mga anak ko sa school. Tapos balik na ulit yung manok ko. Tapos yung kalapati ko. Ikutan ko na yan. Saka may tulong naman ako pagpapatukan ng manok. Yung aking
Sabi nyo nga sir kanina, kaka-uwi nyo lang, nag-deliver pa kayo. Opo. Talagang grind po kayo, ano po. Ngayon sir, sa pagkakalapati naman po, ano po yung masabi nyo po na nahirapan po kayo, naging challenge sa inyo? Ay, very race po. Para sa akin, challenge. Dahil gawa ng napakahirap po talaga ng laro dito sa Mindoro. Dahil napakalayo po ng tinatawid na dagat dito, lalo na sa south. Talagang ubusan na ibon yan. Halos gaya ng nito lang linggo, nag-number 1 ako sa rank. Ako sa overall, number 1 pa rin ako. So para running for champion na ulit ako sa south eh. Yung South sa sa dito, Occidental po. Oriental, pinakamalaking club dito sa Mindoro. Yeah. Yung ang dami niyang ibon, nasa 200 plus para nakapagpauwi, nakapagpaklak lang, sa young bird ay wala pang 40. Napakahirap talaga yung laro. Pero awa naman sa ng Diyos, ang napakalaki doon sa kunin, apat na ibon. Apo. Doon sa kunin, sa 14 na pauwi ko. Ngayon sir, sa pag-start naman po sa pag-aalaga ng kalapati, ano po? Tumula po tayo sa kalapati. So, Magkano po yung naging initial na capital nyo? capital po, malaki po. Dahil gawa ng paggawa ko ng Tulungan. bulungan nila. Opo. Hindi naman basta yung pinagawa ko. Kasi nga, Kitang-kita naman napakaganda. opo. Tapos, Okay, parang bahay tapos na ako po yun talaga po ay hindi po nagtitipid sa materials. Ang pagpunta ko po sa isang breeder master na binibilang ko, na talaga may napatunayan. Doon talaga po lumalapit. Hindi ko po hinahanap sa kanila yung mura nila. Ang tinatanong ko sa kanila, wala po yung pinaka-specialty talaga nila. Quality. At yung quality ang gusto kong pidin. At yun naman, yun nga, di binigyan nila ako ng buwan. Kaya lang ang presyo talaga ay sobrang taas. Ayun sir, pwede bang i-reveal natin kung magkano yung nabili Yung nyo kalapati? pinakamahal ko pong binili pong kalapati, baka po mukhang mapid kayo. Yung 48,000 po, dalawang pares. Isang pares po yun. 48,000. Opo, 48,000. Yung 48,000 po yun, hindi po ako nagsisisi sa pagkakabili ko. Yun, unang laro po ng anak noon, tumabig po siya ng overall po agad siya. Halos lahat ng kategory, pinulap niya. Yang kumabig po siya ng brand new Inmax. Tapos tuping halos 250,000 cash. Di umabot din po yun ng mga ano? Opo. 400 din, 300. 300 plus. 300 plus. Tapos po yung sunod na anak niya, sunod na class, yung nag-third overall siya sa Albert, pare kumabig po siya nasa 80,000, 80,000. Oo. Tapos nga yung ngayon po, dito ko tatapos lang na South, yung CDD 430K, yan nga halos sa kalahati milyon ang kinabig niya. Bale sir dyan, ilan po yung mga kasama po? Ilan po lahat? Mga participants? Ito po, nasa 4-5 birds po ito naglaban. 4,500. 500. Wow. Okay, siya nag-overall. Siya yung 4,000. Siya po yung tinangal na winner. Overall champion. Opo. Out of 4,500 pigeons Na naglaban. na naglaban. Dalawang track. Overall champion. Wow. Sir, propose nyo po yung inyo pong kalapati. Kalapati po, or kaya niyan, ako po yung nagbibinta rin ng ibon sa mga gusto Kayo po ay breed and sale. Oo, opo. Yung pasok kasi pagpasok ko kasi sa ibon, hindi lang po talaga pang laro. At gusto ko rin magbinta talaga. Opo. Kaya naman ako kumuha ng materials sa maganda para hindi mapahiya sa kukuha sa akin talagang quality. And sir, magkano po yung mabibili po ng mga followers po natin, mga viewers po natin? Ay, ikon po, mayroon po 5,000. Depende po yung sa parents nung kukuning ibon. Nandun naman may po yun, may pinaka-patigil. Kumbaga sir, yung 5,000. May pedigree naman po yung ibon natin. Okay po, may papers. Opo, may patigil. Kumbaga sir, yung 5,000 na po, yun na po yung pinakamura nyo. Pinakamura Opo, po. Dahil lalos po ng kalapati ko dito, select. Pag hindi po tumitira. Sir, ito pa lang po yung mga pinapakita niyo. Yan po yung isang katunayan. Ito po ay nanalo po sa kwan. Ito ay nanalo sa QPHA Oilar. Sa Oilar, ilang baguhan pa lang po, 2 salik pa lang. Pero para sa season na kwan, may kumbaga minatamo. Opo. Tapos yung ano sir, kumbaga po ay yung pinakamahal nyo na binebenta dito. Ay yung kwan po, ay di wala, mga 8,000 po. 8,000 po. Konti lang po sir. Pero yung katulad po nito, ay ito yung kay not-for-sale po talaga to. 130K. Bili sana si Kita. Kumbaga ito po yung pinaka ano dito, no, pinaka specialty ano. Trophies. Kumbaga ito po nagdala sa inyo dito sa ano, pag-aalaga ng kalapati.
Tapos yung troping yun nanalo ng Inmax. Ito po. Sa Inmax. Mataas na pa. Inmax. So ayun o, disclaimer lang po hindi po tayo expert sa pag-alaga ng kalapati. So ito pong paggagawa natin ng video na ito is para po maging inspiration din. Sa mga gusto rin mag-start sa pag-alaga ng kalapati. Isipin niyo po si Sir po ay nagsimula nung pandemic. Pandemic lang po. Pandemic lang. Isipin niyo po ay ilang years lang. Pero ngayon, ito na po yung kanyang Saka accomplishment. tayo pa po kung parating na trophies, halos po ito, hindi na 10 nakuha trophy nito eh. Okay po. Ibig sabihin po ay hindi pa po nagagawa. Opo, yung sa awarding po yung binibigay, hindi po yung pinagsasama yung dalawang season North and South. Pag natapos yun, saka magsisit ng awarding. Tapos ito naman ay meron na to sa na mga trophies na sa Wilara ko. Hindi ko pala nakukuha sa Quezon Province kasi hindi naman pagpa-ship masilan kasi ang trophies. Baka po masira. Baka mabasag. Kaya kailangan personal na talaga po. Basta ito matibaw na ako. Yun nga po ang problema. Pagdating naman po sir sa sa manok. Ano po ang manok? Manok ba? Kayo po ba ay nagbebenta rin po? Ay, kaya nga, opo, kaya ngayon po, ngayong pagka malaki na po yung palai ko galing first basta galing school, pagbinta ko rin po dahil wala po paglalagyan dyan eh. Dahil kaya, yun din naman po isa sa purpose ko, kaya ako namili ng mga materials nga po na magaganda, ay para ibinta ko rin po. Pero ngayon po ay wala pa po kayong Wala pa po kasi gamit ko pa rin. Kaya Okay, nasa proseso pa rin po kayo ng pagpaparami. Opo. Saka kumbaga biniblend ko na maganda para quality talaga yung mabibili ng tao sa akin. Kasi nakakaya na magbinta ka ng yung develop talaga yung product. Ano po sir masasabi niyo sa mga nagsasabi ng mga basher natin na pag yung mga manok naman yan masama kasi ginagamit sa sa sugal o sabong. Ano po masasabi niyo sa ganun? Para po sa akin ay Depende po sa tao. Depende po sa tao yan, sa pagkakaintindi niyo po. Ayun, gaya sa passion ko, may hilig na yun. Opo, kasi iba po yung dala nyo eh. Kumbaga passion nyo po yun eh. Simula pagkabata, sabi nyo nga po, mula pagkabata, hilig yung na yun. pinakalagustuhan May tradition na natin yun. Pero hindi naman po lahat na nag-aalaga ng manok, nagsasabong. Opo, gaya po ako. Ako'y bihirang-bihira nyo makita, bihirang-bihira makita sa buwan. Papadala lang ako ng kaunti. Boy, laban nyo, ganun. Kasi kayo sir, pagkatapos ng trabaho nyo, kumbaga, parang after na mahaba ang araw ng trabaho nyo, ito ng pinaka-stress reliever nyo. Stress reliever lang talaga itong pag- Minsan po kasi yun hindi naiintindihan ng mga tao eh. Sabi nila, pero dito naman ay malaki din sinasalat ang pera sa akin ito. Talagang kumikita din naman talaga ako dito. Sa Kalapate. Kalapate. Isipin niyo po, Kalapate na po. Si Kalapate, pwede pa lang magpayaman sa iyo. Pwede magdala sa ng malaking pera, po. Opo, Pero nung nag-alaga po kayo ng Kalapate, expected niyo na po bang magdadala sa inyo ng... Ay, hindi po gano'n. Kung mo i-speak lagi nakikita ka. Kailangan parang... Enjoy mo lang. Enjoy mo lang lagi pag Kalapate. Kung ilalagay sa isip mo na magkakapera ko dito. Kasi pag nilagay mo, nag-expect agad ng kikita ko dito, paano pag di mo na met expectation na yun? Kumbaga, i-enjoy mo lang yung process, tapos eventually naman, kapag maganda yung mga alaga mo, pakapalabas mo. Malapit ka sa panat. Kumbaga po ay yung every season, hindi mo masasabi sa'yo. Bawat one race ay talagang marami din kasi mga breeder. Pinaglalabanan talaga. Lahat ng mga kalaban mo dyan talagang quality rin. Quality at saka lalo silang nagpupursige na mapagpapaigi ng pagkalapati. Ngayon sir, ngayon sir, lastly, ano po yung mabibigay yung advice, payo dun sa mga tulad natin mga ibang mga viewers natin na gusto rin po mag-start sa ganito pong business? Ay para sa akin, dumayrik po kayo dun sa mga magagaling na breeders. Sa mga katulad kay sir. Yan, pwede po kayo mag-direct kay sir. Kasi po ako, talaga po ako, dumadirect po talaga ako sa mga sigat. Katulad po ng kinuha na ko kay Sir B-Boy, kay EJ, tapos kay Art Lopez, kay ang tawag dito? Kay Sally Martinez ko din. Yun naman ako at kay Galin Pictoran ng Bukidnon. So, ang pinaka-advice ni sir, kung gusto niyo po mag-start sa ganitong negosyo,
doon na po kayo mag-direct sa pinakamalaking farm o sikat na farm kilala. Kasi sabi nga, it's not about the quantity, it's about the quality. Kasi anin mo yung maraming mga alagang... Kailangan quality. Opo, maraming alaga, hindi naman quality. Opo. Di doon ka na sa isang, kahit nag-iisa, pero kaya niya mag-champion. Opo, malaki sa man. So ayan sir, maraming salamat po sa inyong binigay na time sa akin. Ano po, maraming salamat po sa inyong po pag-invite dito sa inyong pong farm, dito po sa inyong pong bahay. Ano po. So sana po sir sa mga susunod pong panahon, maging successful po kayo at baka bisita po ulit kami dito sa inyong pong farm. So ayun lang po, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Mula po dito sa bahay po ni Sir Janber. Jander. Mula po kasi sa bahay po ni Sir Jander dito sa Victoria Oriental, Mindoro. This is your Millennial Farmer, ang Ilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.